Good day! Welcome to this tutorial where we turn boring numbers into visually stunning graphs and tables. Pero don't worry, sa tutorial na to, we're diving into the world of data presentation para mas madali at mas clear ang impormasyon. Tayong dalawang variable, ang categorical variable at quantitative variable. Sa categorical variable, meron tayong frequency distribution, bar charts, at pie charts. Sa quantitative variable, meron naman tayong dot plot, histogram, at stem and leaf plot. So, ready na? Get your data sets, text your thinking caps, at samahan nyo sa transform ng numbers into something clear, meaningful, at aesthetically pleasing. So, mag-umpisa muna tayo sa frequency distribution. So, ano ba ang frequency distribution? Ito ay napabilang sa categorical variable. Ang frequency ay kung ilang beses lumitaw ang isang category sa datasets. Parang simpleng bilang lang, ilang beses na observe ang isang bagay. Ang relative frequency naman ay kung gaano kalaking parte ng kabuuan ng isang category. Ibig sabihin, proportion of fraction ito ang total na bilang ng observation. Salamat, Ken. Magandang araw. Ako si Bridget, ang inyong ikalawang chart reporter. Ngayon, tuklasin natin ang dalawang uri ng categorical variable, ang bar chart at pie chart. Let's go! Ang bar chart, ang paboritong graph ng mga mahilig magkumpara ng data. Ang bar chart ay gumagamit ng rectangular bars para ipakita ang data. Ang haba ng bawat bar ay nagpapakita ng halaga ng kategorya. Maganda ito para sa paghahambing ng iba't ibang grupo ng impormasyon. Ngayon, dumako naman tayo sa huling uri ng categorical variable, ang pie chart. Ang pie chart ay isang bilog na hinahati sa slices kung saan bawat slice ay nagre-represent ng bahagi ng kabuuan. Madalas itong ginagamit para ipakita ang porsyento at ang distribution ng data. Perfect ito para ipakita ang proportion ng bawat category. Parang isang malaking pizza, hinahati-hati depende sa dami ng holes. Ano naman ang balita mo? Hello po sa inyong lahat. Ako po si Lay, ang inyong ikatlong chart reporter. At today, i-report ko ang tungkol sa dot plot at histogram. Ang dot plot ay isang simple at madaling paraan ng pag-present ng data. Sa graph na ito, bawat dot ay kumakatawan ng isang value. Nagamit ito kapag maliit lang ang dataset at gusto natin makita kung ilang beses lumabas ang bawat value. Halimbawa, ito ang scores ng estudyante sa quiz. Isang 3, dalawang 4, isang 5, tatlong 6, isang 7, at isang 8. Kapag gagawa tayo ng dot plot, ganito po ang kanyang itsura. Dito makikita natin ang score na 6 ay lumabas ng 3 times, kaya may 3 dots siya. Kaya naman, punta tayo sa histogram. Ang histogram ay mukhang bar graph, pero ang pinagkakaiba hindi siya naglalagay ng individual values. Sa halip, ginagamit nito ang intervals o ranges para ipakita kung ilang data points ang pasok sa bawat grupo. Mas ginagamit ito kapag marami o malaki ang data. At gusto natin makita ang distribution o kung paano magkakalat ang data. Maraming salamat, Lay. Magandang araw, bayan ng statistika. Ngayong araw, may natuklasan tayong kakaiba. Hindi na pala basta numbers ang mga figures sa notebook mo. May kwento pala sila. At ang bida sa kwentong ito, dalawang super visual tools, ang stem and leaf plot at ang time series plot. So to plot our stem and leaf plot, umpisahan natin dito sa number na ito. So ang ating stem ay 7, ang ating leaf ay 72 or 2. Then, proceed tayo sa next number, which is ang stem natin is, as usual, 7, and the leaf is 4. Then, 5, which is 75, and 8. Next, proceed tayo sa 81. Lagay natin sa stem is 8. So, leaf is 1, then 3, 5, 7, and 9. Next is 91. Lagay natin sa stem is 9. And sa leaf natin, total isa lang naman siya is, at ito, may test scores na 72 hanggang 91. Pero sa tulong ng stem and leaf plot, nakita nila agad kung saan pinakamarami. Wow, nasa 80s! Yung stem, yun ang 10th place, which is the 7, 8, and 9. Yung leaf naman, yun ang 1s, which is the 2, 4, 5, and so on and so forth. Ang galing, di ba? Nakikita mo agad ang pattern, parang bar chart, pero may detalye. So narito tayo sa lemonade lane kung saan ginamitan natin ang time series plot para i-track ang benta mula January to June. So on January, we have 12,000. On February, 30,500. In March, 15,000. April, 14,000. May, 16,500. And June, 18,000. So to plot the days in a time series plot,
So we have January, 12,000, year and year. February, 13,500. March is 15,000. April is 14,000. May is 16,500 and June is 18,000. So boom! Kita niyo naman, pataas ang benta except sa April. Medyo bumaba. Baka umulan, no? Pero this plot help us to see kung kailan malakas ang sales at kailan kailangang mag-strategize. Parang weather report pero para sa negosyo. Kaya mga kaibigan, huwag baliwalain ang mga charts na yan. Whether nasa classroom ka or may sariling tindahan. Tandaan, ang data na may graph, may kwento na, may direction pa. Jonathan, take it away. Kahit gaano ka-accurate ang data mo, kung hindi maayos ang pagkakapresenta, baka hindi rin ito maintindihan. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin ang mga importanteng tips sa paggawa ng effective graphs. Tara, simulan na natin. Una, suitable title. Dapat may malinaw at specific na title ang graph mo. Yung tipong sa title pa lang, alam na agad ng viewer kung ano ang text, measurement unit. Huwag kakalimutan ilagay kung ano ang unit ng data. Percent ba yan? Peso? Minutes? Dapat malinaw para hindi magulo ang interpretation. Pangatlo, proper scale. Mahalagang tama ang scaling ng graph. Kapag mali ang scale, pwede itong magbigay ng maling impresyon na parang sobrang laki o sobrang liit ng pagbabago kahit hindi naman. Pang-apat, index. Gamitin ng tamang colors, lines, o shading para madaling ma-identify ang bawat bahagi ng graph. Think of it like a legend. Super helpful para mas madaling maunawaan ng viewers. Huwag kalimutan ang data sources. Always indicate kung saan nanggaling ang information mo. Gives credibility and transparency. Then, keep it simple. Huwag masyadong komplikado. Sapat na yung malinaw at direct. Hindi kailangan ng masyadong maraming effects o design. Simple but effective. At syempre, neatness. Make sure na malinis at maayos ang overall look ng graph. Tamang font, size at colors. Lahat yan nakakatulong para maging visually pleasing at madaling basahin ang chart. So ayun, tandaan, ang layunin ng graphical displays ay iparating ang data sa paraang malinaw, tama at madaling maintindihan. Gamitin natin ang mga tips na to para mas maging effective ang ating communication, whether for school, work, or reports.